36 verse 26, I will give you a new heart and put the new spirit in you. Sa Tagalog po, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Let's pray. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos, aming Ama, sa umaga pong ito. Napakasbuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Isa pong pribilehiyo na ikaw ay aming mapaglingkuran sa umaga pong ito. Salamat, Banal na Espiritu, samahan mo kami, Panginoon. Patuloy mong buksan ang aming mga puso na maging sisidlan ng iyong mga salita sa umaga pong ito. Maraming salamat, dakilang Diyos, na patuloy mong ipaunawa sa amin ang nais mo, Panginoon. Sa iyo namin ito ay pinagkakatiwala ang kabuuan ng gawain na ito, Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen! Hallelujah! Good morning po muli sa ating lahat. Sige po, makakaupo na po kayo. Tulad nga po ng ating topic ngayon ay renewing the heart. Last Sunday po, ang tinapik natin ay renewing the spirit. Sabi nga po dito, ang puso ang tinitingnan ng Diyos na siyang kinatataguan ng ating tunay na pagkatao. Hindi po siya nakatingin sa ating panlabas ng anyo. Ang Diyos po ay nakatingin sa ating mga puso. Amen po. Kaya alam po ng Diyos kung ano ang laman ng puso ninyo sa umaga pong ito. Sabi nga po dito, ngayon po ay Mother's Day. We honor our mothers, their love, sacrifice, and strength. Pero sa likod po ng lahat ng iyan, marami pong nanay ang napapagod, nasasaktan, at minsan napupuno ang puso. Amen po. Pero ngayong umaga po, meron pong magandang balita ang ating Panginoon. Sabi nga po, God is specialized in renewing heart. Ang Diyos po ay dalubhasa sa pagbabago ng ating puso. Gusto niyo po bang mabago ang iyong puso? Amen. Sabi nga po dito, hindi lamang po niya inaayos ang sitwasyon, binabago pa niya ang puso. Dahil ang pangako po niya ay aalisin ang pusong bato at papalitan ng isang pusong laman. Number 1 po. Sabi nga po dito, a heart that gets tired. Yung pusong pagod o pusong napapagod. Ito po ang mga reality ng maraming nanay. Amen. Sabi nga po dito, mothers give so much time, energy, and emotion. Ang realidad ng maraming ina ay kadalasan umiikot sa matinding sakripisyo sa pagtataguyod sa pamilya at ang pagiging sandigan ng tahanan na nagtsatsaga para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Marami sa ina ang nagsasabing isusubo na lang, ibibigay pa sa anak. Totoo po yun, di po ba mga nanay? Isusubo na lang natin, ibibigay pa natin sa ating mga anak. Ganun po ang isang ina. Kaya nga po, sabi nga po dito sa ating subway, napapagod sa responsibility. Napapagod po. Di ba napapagod ang mga nanay sa loob ng tahanan? Sa mga responsibilidad na nakaatang sa atin bilang isang ina. Di po ba? Marami ang nanay na ang trabaho sa loob ng bahay sa kanya lahat. Nagluluto, naglalaba, namamalingki, naglilinis, nag-aalaga ng mga anak, at nag-aalaga pa sa asawa. Napapasok sa trabaho, di po ba? At siya pa rin po ang umahawak ng budget sa loob ng bahay. At kapag hindi pa sapat ang binigay ng tatay na budget, nanay pa rin po ang gumagawa ng paraan kung maano matustusan ang budget. Di po ba mga nanay? Di ba totoo po nararanasan natin yung gayon? Pag kulang ang binigay ng ating asawa, di ba sabi nga ni Sister Mel, saan ito makakarating? Pero sabi nga ni Pastor, di sa palengke. Salamat sa Diyos. Di ba? Kaya ganun po ang responsibilidad ng isang ina, di ba, sa loob ng tahanan.
na nasa kanya po ang lahat, 24 hours siya nagtatrabaho, wala siyang day off. Di po ba? Mahirap po ang tungkulin ng isang ina sa loob ng tahanan. At next po ay nasasaktan sa pamilya. Di po ba tayo mga nanay, di ba sa kabila ng ating paghihirap sa ating mga anak, nasasaktan din tayo minsan ng ating mga puso. Kapag nakikita natin yung anak natin na nagkakasakit, di ba, lalo pag maluba ang sakit ng isang anak, sasabihin ng nanay, sana ako na lang ang nagkasakit kung na yung anak. Mas matindi po ang kirot ang sakit ng naranasan ng nanay kaysa naranasan ng anak. Di po ba? Lalo na kapag ang iyong anak, di po ba, sa kabila ng iyong paghihirap sa loob ng tahanan, yung anak mo, tapos kung sabot-sabutin ka na, gayon na lang. Di ba masakit yun sa puso ng isang ina, na pinaghirapan mo yung anak mong kaaalagaan, tapos sasagutin ka lang ng pabalang-balang. Kaya mga anak, makinig po kayo, huwag yung sasagutin ng iyong mga nanay. Dahil masakit po bilang isang ina. Maranasan nyo na rin po pag kayo ay naging ina. Amen. Ang sabi nga po dito sa pangalawang points, pangatlong points pala ay nadi-disappoint din kapag hindi na-appreciate. Diba mga nanay? Yung hirap natin sa bahay, yung mga ginagawa natin, hindi man lang tayo na-appreciate. Diba? Yung mga tatay, hindi man lang tayo na-appreciate sa ginagawa natin. Di po ba? Minsan kasi sabi nga po dito, minsan talagang hindi aware ang mga anak o ang asawa. Sabi nga po, subukan kaya natin na sabihin ng diretso sa kanila ng mahinahon. Sabihin natin na, mga anak o kaya mga tatay, pagod na ako. Baka gusto nyo naman akong tulungan. Di po ba? Yung sa mga anak, di po ba? Mga anak, makinig po kayo, tulungan nyo po ang iyong mga nanay sa loob ng tahanan. Di po ba? Yung simpleng paghugas ng pinggan, hindi na pa inuutusan. Di po ba? Malaking kagalakan na yun ng isang ina. Kapag yung mga anak mo ay may kusang maglilinis, magluluto ng mga simpleng lutuin, di ba nakakatuwa sa isang nanay pag ginagawa yan ng inyong anak? At minsan naman yung mga tatay, di ba, sabi nga po sabihin natin mga anak, sabihin natin sa nanay natin na, salamat ma sa ulam na niluto mo, di po ba? Kagalakan na po yun ng isang ina, di po ba? Yung appreciation pa ng isang anak. At ganyan din po yung isang tatay. Di po ba mga tatay, makinig po kayo mga tatay. I-appreciate po natin ang ating mga asawa sa kanilang mga ginagawa sa loob ng tahanan. Kasi mga tatay, mahirap ang walang asawa sa loob ng bahay. Di po ba? Malungkot ang tahanan pag walang nanay. Dahil ang nanay nga ang ilaw ng tahanan. Kaya mga tatay, mahalin nyo ang inyong asawa. Dahil mahirap ang walang asawa sa loob ng tahanan. Di po ba? Tulad nga kay Brother Aster na umuwi na sa Panginoon ang kanyang kabiyak. Malungkot po. Kaya habang naririyan pa ang ating asawa, mahalin po natin sila. Amen. 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 Ipadama po natin sa ating mga nanay, di po ba? Lalo na po ngayon, i-appreciate natin ang ating mga nanay dahil ngayon ay Mother's Day, di po ba? Ipatiin natin ang ating ina, Happy Mother's Day, ma. Kain tayo sa labas. Di ba mga tatay? Wow. Ipasya nyo naman ang iyong mga asawa. Kumain lang dyan sa labas. Sabi ni Pastor, sige anak, maglagay ka ng lamesa sa labas ng bahay, doon tayo kakain. Pag walang budget. Pero kung may budget po naman, pwede naman pong kumain sa labas kahit doon lang po sa mumurahin. At least kumain kayo sa labas. Kumbaga, na-appreciate nyo yung mga asawa. Po ba? Ang katotohanan po, sabi nga po, even the strongest mother can have a worldly heart. Kahit gaano kalakas ang isang ina, ay napapagod din ang kanyang puso. Naranasan nyo na po ba yung mga nanay? Kahit na gaano tayo kalakas, kahit gaano tayo katibay, napapagod din yung puso natin, di po ba? Di ba mga nanay? Pero sabi nga po dito, acknowledge the pain that his God sacrificed. Kilalanin po natin at tanggapin ang sakit
at hirap na ginagawa natin para sa ating pamilya. Sabi nga po, nakikita po ng Diyos ang bawat sakripisyo natin sa ating pamilya. Dahil ang lahat po ng ating ginagawa sa ating pamilya ay alam po ng Diyos, nakikita po ng Diyos yun, yung ating sakripisyo. Dahil ang Diyos po ay hindi vlog. Ang Diyos po natin ay buhay. Amen? Sabi nga po dito, nakikita ng Diyos ang bawat sakripisyo mo at sa iyong pamilya. Bawat patak ng luha mo ay nakikita niya. Yung pagod mo, yung pagtitiis, hindi yun nasasayang ang iyong sakripisyo at hindi yun nawawala ng kabuluhan dahil hindi ka niya pinababayaan. Amen. Totoo po yun. Naranasan ko po kasi ito, konting ano lamang po, testimony. Naranasan ko po yung, sabi nga po, bawat patak ng luha mo, alam ng Diyos kung ano yung kahulugan. Naranasan ko po nung ang asawa ko po ay pinawi na ng Panginoon. 6 po na anak ang naiwan sa akin. Lahat po sila nag-aaral. Yung aking pong panganay is 3rd year high school pa lamang po at yung bunso ko ay grade 1. Malaking hirap po ang sakripisyo ng isang ina, di po ba? Responsibilidad mo yung 6 na anak, di po ba? Umiiyak po ako noon lagi sa Panginoon. Araw, gabi, halos maya-maya ako umiiyak sa Panginoon. Pero sabi nga, ang bawat patak ng luha natin ay alam ng Diyos kung ano yung kahulugan. Diba, yung pumapatak na luha mo, alam ng Diyos. Kahit hindi ka na magsalita, alam ng Diyos yung kung bakit ka lumuluha, kung bakit pumapatak ang luha mo. Dahil nga po, dahil sa Panginoon, naranasan ko po yun. Pero ang Diyos po ay mabuti. Nung nakagraduate po ang aking anak ng panganay, meron po ginamit ng Diyos. Yung kanyang professor ay nagtatrabaho sa isang shipping company. Ipinasok po siya. Di po biyaya ng Diyos yun. Kapag tayo ay lagi nasa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nung nakapasok na po ang aking anak doon sa trabaho, nung pagka-graduate niya, agad-agad siya nakapasok. Kaya mabuti po ang Diyos. Yun po ang simula kung paano po nakatapos yung kanyang mga kapatid. Kaya nga po, kung kayo man po mga nanay, naranasan niyo po ang sakripisyo ngayon sa inyong mga anak, huwag po kayong tumigil. Huwag po tayong sumuko, laban lamang po dahil mayroon tayong Diyos na ating sandigan. Mahalaga po na tayo po ay nagtitiwala sa Diyos. Di po ba? Kasi mahirap po ang isang pamilya na walang Diyos na kinikilala. Mahalaga po yung mayroon tayong Diyos. Kaya magpatuloy po tayo na sa kabila po ng ating kahirapan, mayroon po tayong Diyos na matatakbuhan. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi nga po dito sa pangalawa, God's promise a new heart. Sabi nga po doon sa ating binasa sa Ezekiel 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunod. Hindi lamang po repair ang ginagawa ng Diyos, ito po ay replacement. Ang repair po ay nagpapahiwatig na ibinabalik lang niya sa ang dati sira. Ang replacement po ay nangangahulugan na ang lumang ugali natin, ang lumang relasyon o lumang sitwasyon ay inaalis na at pinapalitan ito ng bagong likha. Dahil ito ay ang pag-alis ng luma at pagbibigay ng bago ayon po sa 2 Corinthians 5:17 na ang sabi nga po, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, ang lumang buhay ay pinalitan na ng bago. Amen. Ito ay hindi lang pagbabago ng ugali, kundi pagbabago ng puso at ng espiritu. Sabi nga po dito sa point ng ating number 2, from hurt to healing. Ang Diyos po ay dalubhasa sa paghilom ng pusong sugatan. Kailangan lang natin na magpatawad kung tayo ay nasaktan. O ba? Mula doon sa sakit na ating naranasan, kailangan talaga tayong magpatawad. Ang tunay na healing ay hindi lamang physical at
Madalas itong nararamdaman bilang kagaanan ng puso at katahimikan ng kaisipan. Diba? Ito po yung tunay na kagalingan. Yung tayo ay magpatawad, ba? Kasi kapag meron kang dinigit yung nagalit sa manaloob sa iyong puso, di po ba, ang bigat yun sa isang sa kalooban ng isang tao. Kaya kailangan natin na i-release yung kabigatan ng ating puso na tayo ay nasaktan, di po ba? Patawarin natin yung mga taong nakasakit sa atin, di po ba? Ako naranasan ko na po yun, nung nasaktan ako. Bali, dito na po sa church na ito. Pero po, hindi ko po siya kinumpronta. Isang linggo po ako umiyak sa Panginoon. Pero pinatawad ko po siya, nirelease, binago ng Diyos ang puso ko. At magmula po noon, naging maalwa na. Kumbaga, gumaan yung dinadala ng aking puso. Kasi mabigat kapag may daladala ang puso mo eh. Hindi po ba? Dapat i-release mo yun. Ilapit mo sa Panginoon. Patawarin mo yung nakasakit sa iyo. Para gumaan ang iyong damdamin, gumaan ang iyong puso. Pati magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong kaisipan. Hindi po ba? Next points po ay from heavy to hopeful. Mula po sa kabigatan ng ating naranasan, kung saan naniniwala tayo na may darating na mabuti. Sa kabila ng hirap, ibig sabihin nito ay hindi po ibig sabihin nito ay wala ng problema. Kundi pinili mong magtiwala sa Diyos na may liwanag sa kabila ng dilim at may magandang bukas na hinihintay. Dahil sa Diyos ay lagi tayong may pag-asa. Amen. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Habang ang buhay ay may hininga, may pag-asa. Kahit ano man ang ating mga nararanasan, basta tayo ay mayroon Diyos, may pag-asa. Dahil sa Diyos ay laging may pag-asa. Amen. Sabi nga po dito sa pangatlong points, from tired to renewed. Mula po sa pagod, tayo po ay nababago. Pakiramdam mo, malayo ka sa Diyos. Upagod sa ating espiritual na espiritu. Pero ang pagpapanumbalik ng ating pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng panalangin at pagbasa ng Biblia. Di po ba? Minsan pagod ka na, parang hirap ka na sa sarili mo. Pero ang sabi nga po dito sa Isaiah 40 verse 31, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay magkakaroon ng panibagong lakas. From the tired to renewed ay ang pag-asa na kahit napagod na tayo, si Lord pa rin ang nagbabalik ng sigla sa ating puso. Amen. Yun po ang ating panghawakan, yung mga salita ng Diyos. Dahil yun po ay makakatulong sa atin. Hindi po ba mga kapatid? Sabi nga po dito, ito po yung mga pangunahin kaisipan. Sabi, renewal is not self, it is God's work. Ang tunay na pagbabago ay hindi gawa ng sariling sikap, kundi gawa ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. Tanging ang Diyos lamang po ang makagagawa nito. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Maliban lang sa Panginoon at ang kanyang banal na Espiritu. Di nga po ba mayroong kanta? Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Hindi mo talaga magagawa, kapatid. Dahil tanging ang Diyos lang ang makakagawa nun sa atin. Di po ba mga kapatid? Amen. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Maliban na lamang na ipagkatiwala natin sa Diyos, ipasakop natin sa Diyos ang ating buhay, at ang Diyos po ang magbabago sa ating puso. Amen. Sabi nga po dito sa ating application, encourage mother and everyone to surrender their heart to God. Mga nanay, ang bawat isa po sa atin ay isuko po natin ang ating puso sa Diyos. Mga nanay, sabi nga po, ang pagsuko ng puso ay pag-amin na hindi natin kayang kontrolin ang lahat. Kaya kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Hindi tayo mabubuhay kung wala ang Diyos. Amen po? Dahil sabi nga po, ang pagsuko at ang pagsuko
Ang pagsuko ng puso ay ang pag-amin na hindi natin kayang kontrolin ang lahat. Tanging ang Diyos lamang po ang may kontrol sa buhay ng bawat isa sa atin. Di po ba mga kapatid? Amen. Sabi nga po dito sa ating pangatlo, renew with heart, loves again. Muling nagmahal ang binagong puso. Sabi nga po, kapag na-renew na ni Lord ang puso mo, magagawa mo ng magpatawad. You can forgive again. Magagawa mo ng patawarin kasi binago na ng Diyos ang puso mo. Di po ba? Magagawa na natin na magpatawad doon sa mga tao na nakasakit sa atin. Di po ba may mga tao nakasakit sa atin? Magagawa na natin, gaano mang kabigat ang ginawa niya sa atin, magagawa na natin patawarin dahil binago na nga ng Diyos ang puso natin. Di po ba mga kapatid? Sabi nga po, dahil kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama sa langit. Kaya kailangan natin na mag-forgive doon sa mga tao na nakasakit po sa atin. Amen. Next po, sabi dito, you can love again. Kapag binago na ng Diyos ang puso mo, ay magagawa mo na muling magmahal. Kaya na natin mahalin ang mga tao ang mga tao na ating nakakasamaan loob o ating nakagalit. Dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ito ba? Kahit yung tao na hindi kaibig-ibig, kaya na natin silang mahalin dahil ang puso natin ay binago na ng Diyos. Ito ba mga kapatid? Dahil sabi nga, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inibig tayo ng Diyos na walang hinihinging kapalit. Di po ba? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, dati noon tayo makasalanan pa, subalit ang pag-ibig ng Diyos, hindi niya po tinignan yung ating kasalanan. Kaya yung pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin ay dapat din naman natin ipadama sa mga kapatid natin o sa mga tao na sa ating paligid na sila man ay mahal ng Diyos. Sabi nga po dito sa pangatlo, you can serve again without bitterness. Napaglingkuran na natin sila ng totoo na di pakitang tao lang. Wala tayong galit, sama ng loob o hinanakit dahil binago na tayo ng Diyos. Di po ba, may mga tao na naglilingkod na hindi naman pala totoo eh. Parang pakitang tao lang ang kanilang paglilingkod. Hindi po tao sa puso nila. Di po ba? Pero kapag binago na ng Diyos ang puso mo, magagawa mo na pong maglingkuran. Magkapaglingkod ka na ng totoo na wala ng halong kaplastikan. Di po ba? Sabi nga po, inalis na ng Diyos ang pait o ang puot sa iyong puso. Kaya nga po mga kapatid, huwag natin panatilihin ang pait sa ating puso, ang kirot, dahil tayo din naman po ang mahihirapan. Ito po ay ilapit natin sa Diyos, ang ating ng mga nararanasan, dahil ang Diyos lamang po ang makakapagpaluwag sa ating mga damdamin. Halimbawa nga po, sabi dito, a mother who was hurt but still chosen to love. Isang ina na nasaktan, ngunit pinili rin na magmahal. That is the work of the renewing heart. Iyan ang gawa ng isang pusong binago. Kasi kung hindi binago ng Diyos ang ating puso, hindi po natin magagawang magmahal muli. Di po ba? Sa pait na ating mga naranasan, hindi natin magagawa yun. Di po ba? Tanging ang Diyos lamang po. Kapag, sabi nga po, kapag ito'y binago na ang ating puso ng Diyos, magagawa na natin ang lahat. Sabi nga po dito next, let God remove bitterness and restore love. Hilingin po natin sa Diyos na alisin sa ating puso yung mga pait sa ating puso. Sabi nga po, manalangin tayo. Hilingin po natin sa Diyos na alisin ang sama ng loob at ibalik ang pag-ibig. Ang paglapit sa Diyos ay nagpapalaya sa ating puso. Di po ba? Kasi mahirap po yung kikimpimin mo, yung galit mo, yung buot mo, yung sama ng loob sa puso mo. Kayo naman po doon ang mahihirapan, di po ba? Pero subukan niyo pong ilapit sa Diyos, manalangin ka, para maibsan yung kirot ng puso mo, magiging maluwag na. Di po ba mga kapatid? Mahirap po nung tayo po ay may kinikimkim na galit. Pero sabi nga po, kapag nabago ng ating puso, ay aalisin na ng Diyos ang pait sa ating mga puso. Pang-apat po,
renewed heart becomes a blessing. Ang pusong binago ng Diyos ay ang isang nabagong puso ay nagiging pagpapala kapag ito po ay ginamit ng Diyos upang mabago ang buhay, na maging mapagpakumbaba at maging daluyan ng kabutihan ng kapwa. Ang tunay na pagpapala ay dumadaloy sa isang pusong nakasentro sa Diyos. Kapag ang puso natin ay nakasentro sa Panginoon, doon po dadaloy ang pagpapala. Amen? Sabi nga po ay, unang points, nagiging source ng peace ng tahanan. Ito po yung pinagmula ng kapayapaan sa tahanan. Sila po ay nag-uunawaan at nagmamahalan. Naisentro ang pamilya kay Kristo upang makamit ang tunay na kapayapaan. Di po ba sa ating tahanan, tayo na po yung nagiging daan ng kapayapaan ng ating tahanan. Kasi yung nanay at saka tatay hindi na nag-aaway. Di po ba? Kasi mahirap kasi pag nag-aaway yung nanay at tatay at nakikita ng kanyang mga anak. Hindi po maganda yun. Mas maganda po kung mag-aaway ang tatay at nanay, hindi po pinaparinig sa mga anak. Di po ba? Kaya nga po, kapag ang isang tahanan o ang pamilya, nagkakaroon po sila ng kapayapaan sa tahanan, di po ba? Dahil sila po ay nag-uunawa na, nagmamahala na, at si Kristo na po ang sentro ng pamilya. Upang makamit ang tunay na kapayapaan, dapat po si Kristo po ang naghahari sa ating tahanan. Hindi po magkakaroon ng kapayapaan ng ating tahanan kapag hindi po si Kristo ang naghahari sa ating tahanan. Di po ba? May pamilyang nag-aaway, balibag dito, balibag doon, mura dito, mura doon. Hindi po maganda yun. Kailangan po natin sa loob ng tahanan si Kristo. Kapag si Kristo po ay nasa loob ng tahanan, tayo po ay nag-uunawaan, nagmamahalan, nagmamalasakitan. Di po ba? Mahalaga po yung sa loob ng tahanan ay nandoon lagi ang ating Panginoon. Pangalawa po, sabi dito, nagiging example ang ating pananampalataya sa mga anak. Di po ba? Pag nakikita ng ating mga anak na tayo ay sama-samang nananalangin, sama-samang sumasamba sa Panginoon, makikita po yun ng ating mga anak at gagayahin po nila yun. Dahil nakikita po sa buhay natin. Kaya magpakita po tayo ng mabuti sa ating mga anak. Dahil tayo po, ang ating pananampalataya po ay magiging pong matatag po tayo sa ating Panginoon, na tayo po ang huwaran ng ating mga anak sa ating pananampalataya. Sabi nga po dito, sa pangatlo po na ating sila po ay nagiging channel ng love ng Diyos. Tayo ang naging daan ng pag-ibig ng Diyos sa natin ipinadama sa mga tao at ibigin natin sila. Di po ba? Tayo na ang nagiging daan ng pag-ibig ng Diyos. Di po ba? Kasi nga binago na ng Diyos ang ating puso. So, yung pag-ibig na yun na inilagay ng Diyos sa ating puso, so kailangan naman po natin na ipadama dun sa mga tao kahit sila po nga hindi kaibig-ibig. Dapat na natin silang ibigin dahil po sa pag-ibig ng Diyos na nilagay sa puso natin, upang ang pag-ibig na yon ay madama din ng mga tao sa paligid natin. Na sila naman pala ay mahal ng Diyos. Di po ba? Mahal po tayo lahat ng ating Panginoon. Agree po ba kayo doon, mga kapatid? Amen. Amen. Ganun po magmahal ang ating Panginoon. Wala po siyang pinipili. Ang lahat po ay mahal niya. Kaya patuloy lamang po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga po dito ang katotohanan, a renewed mother builds a family. Renewed family. Ang pagbabago ng isang ina ay nagreresulta ng pagbabago ng buong sambahayan na naging bukas ang komunikasyon, nagpapatawaran, at nagkakaunawaan ang mga miyembro ng pamilya at sa pamamagitan ng pag-alay nito sa Diyos. Ang pagtuturo ng mabuting asal at pananampalataya ang nagiging bago at matatag na pundasyon
sa ating pamilya. Ang ina ang ilaw ng tahanan. Kapag maayos ang ina, maayos din ang kanyang mga anak. Amen, mga nanay. Maayos ba yung ating mga anak? Mga anak, makinig kayo. At sabi nga po dito sa ating conclusion, praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga po, ngayong Mother's Day, hindi lang natin sinicelebrate ang mothers. Inaanyayahan din natin sila at lahat na ma-renewed ang puso. Inaanyayahan din natin sila na mabago ang kanilang mga puso. Mga nanay, nais niyo ba na mabago ang iyong mga puso? Kasi ang Diyos po doon nakatingin sa ating puso. Alam ng puso kung anong ating katataliuan. Amen. Kaya dapat ang puso natin ay lagi natin pinapasiyasat sa ating Panginoon. Sabi nga po dito, maaaring pagod ka na. Pero hindi pa tapos gamitin ng Diyos. Sabi nga po, God is saying, anak, give me your heart and I will make it new. Ibigay mo sa akin ang iyong puso at gagawin kong bago. Gusto niyo po bang bagong puso, mga nanay? Amen. Siyempre lahat po tayo gusto natin bagong puso. Isang pusong bago at isang pusong dalisay. Yun po ang nais na natin sa umaga po ito. Kaya mahalaga po yung ating puso. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Purihin ka o Diyos. Hallelujah, Jesus. Tunay po na napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Wala kang katulad, Panginoon. Salamat mo, Banal na Espiritu, sapagkat ikaw ay aming nakasama sa umaga pong ito. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng nanay, sa kanilang sakripisyo at pagmamahal. Pero Panginoon, alam mo ang laman ng puso nila, ang pagod, sakit at bigat. Ngayon po, isinusuko po namin ang puso sa iyo. Palitan mo po ito ng bagong puso, ng puno ng pag-ibig at kapatawaran at lakas. Paghilumin mo po ang bawat pusong sugatan, paginhawahin mo po ang pagod na kaluluwa, na ang bawat ina ay maging daluyan ng iyong pag-ibig. Salamat po sa Panginoon, salamat po Banal na Espiritu, na sa umaga pong ito, Panginoon, kami po ay nakapag-aral ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa bukas na puso, Panginoon, na handa, Panginoon, na lagyan ng sidlan, Panginoon, na nagmumula sa iyong Panginoon. Marami pong salamat sa umaga pong ito. Naririto, Panginoon, ang aming mga puso. Inidudulog namin sa iyo, Panginoon, na ang aming puso, Panginoon, ay palitan mo ng isang pusong dalisay, Panginoon, sa umaga pong ito. Maraming salamat po aming Ama, inaangkin na namin dakilang Diyos na patuloy mo, Panginoon, na kaming sinamahan. Salamat sa iyong presensya, salamat Banal na Espiritu. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba, pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat. Wow! Maraming salamat sa iyong paghahatid ng salita ng Panginoon. Alam niyo, tama po yung sinasabi niya. Nanay na nanay talaga kanina, di po ba? Tama po yun. Sabi niya, pag maayos ang nanay, maayos ang tahanan. Kaya, mga nanay, umayos kayo. Amen? Para ang inyong tahanan ay maging maayos. Salamat po. God bless you po.